Okay, ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano ang gumawa ng menu sa WordPress. Okay? So, kung gusto ninyong gumawa ng customized menu, pumunta kayo sa Appearance, Menus. Okay? Click. At lalabas dito ngayon yung mga available menu sa inyong website. Okay, meron tayong home, blogs, at about. Kaya na-add na natin ito dito. Home, about, blogs. Bakit pumunta ka agad dito? Kasi naka-check ang automatically add new top level pages to this menu. At dun sa primary navigation at sa footer navigation. Kaya kung gumawa tayo ng page dito sa pages, pag nag-add new tayo, automatic na madadagdag iyon sa taas ng page. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, papaano magkaroon ng pages dito. Okay? Paano magkakaroon dito? Ang gagawin natin, punta muna tayo sa pages, all pages. Titingnan natin kung ano-ano yung mga available pages. Okay, ito nga, 3 pages yan. Ngayon, magdadagdag ako ng isang page, add new. Right? Pag add natin, bibigyan tayo ng option na gagawa tayo ng additional page. Okay? So, tingnan natin. Halimbawa, ano ba yung mga available pages natin? Tingnan nga muna natin. Pabalikan natin. Okay. About, blogs, home. Okay. For example, dadagdagan natin ito ng services. Ayan. Add new tayo. Okay. Tugin natin ang services. Yan. Tapos, naglagyan natin sa text area. These are our services. Okay. Right? So, wag na natin galawin ito kasi automatic na. Ayan, ipapublish natin. Okay, publish. Click publish. For the first time, ang lumalabas dito, publish. Pag na-publish na natin, update na lang ang lumalabas. Okay. Ngayon, titingnan natin yung page. Pag tingnan natin yung page, ilalabas ngayon. Alright, so nandito ngayon yung kagagawa lang nating page, services. Automatic na dinadagdag sa taas. Kasi, chinek natin yung option kanina na automatically add pages. Okay, nandito siya at nandito siya. Ngayon, gusto kong halimbawa yung isa sa mga menu sa taas ay gagawin kong secondary menu. Halimbawa, under services, ilalagay ko itong blogs dito as a secondary menu. At ilalagay ko yung services dito bago ng featured products. So, magkakaroon lang tayo ng ilang main menu, home, about us, yung services dito, tapos featured products. Under services, ilalagay natin na secondary menu yung blogs. Okay. So, tingnan natin. Balik tayo sa dashboard. Alright. Punta tayo sa appearance and menus. Okay. So, makikita nyo dito, nadagdag na dito yung page na services. Pero, nandito siya sa kabila as a main menu. So, anong gagawin natin? Para mapunta siya dito sa bandang blogs. Gawin
natin, i-drag lang natin ito, itapat, and then click your right button ng mouse. Alright, tataas natin instead na yun yung vlogs. Okay, kita na po natin, nandun na siya. Pero yung vlogs, ilalagay natin under services as a secondary menu. So ang gagawin lang natin, i-drag natin ng konti. Okay, kita nyo yun? Alright, so ibig sabihin nito, yung services, mayroon na siyang sub-item or sub-menu dito. Okay, i-save natin, save menu. Okay, and visit site. Tingnan natin ano ba ang nangyari. Alright, makikita nito dito, nandito na yung apat na lang yung main menu. Ang services ay mayroon na siyang sub-item or sub-menu. Okay, so ganun po ang paggawa natin ng menu at kung paano natin i-arrange ang mga pages. Kaya kung kayo ay gumagawa ng WordPress site, ang gawin nyo lang, create lang kayo ng pages. Okay, isa sa bandang pages, dagdag lang kayo ng dagdag dito. Right, sulat ng sulat. Pag nasulat nyo na, punta kayo sa appearance, menus, and dito nyo sila i-arrange. Draggable po ito sa WordPress. Thank you very much for listening. Host Wi-Fi Web Solution Code Literacy Project. Salamat po.